The Mysterious Intern. Kabanata 54. Sa mga mata ni na Ginoong Lo at ng kanyang pamilya, na puno ng pasasalamat habang palabas sila ng tindahan, nakaramdam si Brian Ye ng kaunting pagsisisi, ngunit hindi rin niya mapigilan ang pag-asa. Mabuti na lang at napadaan siya roon upang bumili ng gamot ngayong gabi, at narinig niya ang mga sigawan. Kung hindi, malamang na may isa na namang trahedya ang mangyayari sa pamilyang Lo. Nang maisip ni Brian ang maaaring pinagdaanan ng pamilyang Lo kung hindi siya dumating, nanlamig ang kanyang likod. Huwag po kayong mag-alala Ginoong Lo, hahanapan ko po si Mr. Joe Del Lo ng hustisya at sisiguraduhin kung mapapanatag na siya sa piling ni Bathala. Matagal bago muling naglakad si Brian Ye sa gabi. Nang humakbang siya, unti-unting tumibay at lumamig ang kanyang mga mata. Ang pangyayaring naranasan niya ngayong gabi ay lalong nag-alab sa pagnanais niyang magantihan si Brother Ralph Lin, at lalong tumibay ang kanyang determinasyon na hanapin si Brother Ralph Lin at parusuhan siya. Hindi lamang dahil sa ginawa ni Brother Ralph Lin na pagsira sa tindahan ng pamilyang Lo gamit ang mga tauhan ng Qinglonghui, kundi higit sa lahat dahil nadama niya ang kalungkutan ng pamilyang Lo. Sa pamilyang Lo, mas lalo niyang nadama na may mga sakit na hindi kayang lunasan ng pera, gaano man karami ang ibigay sa kanila, ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay ay hindi mapapawi. Para sa kanila, walang halaga ang pera kung ikukumpara sa buhay ng kanilang kapatid, ng kanilang asawa. Hindi na kinausap pa ni Brian Ye ang ibang miyembro ng pamilya ng namatay, ngunit naniniwala siyang magkapareho ang sitwasyon nila sa pamilyang Lo. Isang aksidente na ang nangyari, isang trahedya na. Hindi naman immortal si Brian Ye na may walang hanggang kapangyarihan. Kahit anong gawin niya, imposibleng mabalik ang oras at maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Patay na ang patay, sugatan na ang sugatan. Kahit anong gawin at ibigay niya, hindi niya mapapawi ang sakit sa puso ng mga pamilya ng mga namatay sa aksidente, ni hindi niya maibabalik ang kalusugan ng mga may kapansanan, mental man o pisikal. Ang tanging magagawa na lang ni Brian Ye ngayon ay tiyaking makakamit ng tunay na salarin ang nararapat sa kanya, na maghanap ng hustisya para sa bawat biktima ng aksidente, at mabigyan ng kaunting kapayapaan ang mga pamilya ng mga biktima. Ito ang dapat gawin ni Brian Ye. Para sa bawat biktima ng aksidente, at para sa kanyang sarili. Brother Ralph Lin, kahit saan ka magtago sa mundo, hahanapin kita at pagbabayaran mo ang iyong ginawa. Kinuyam ni Brian Ye ang kanyang mga kamao at tahimik na sinabi ito sa kanyang sarili. Sayang, kulang pa rin ang matandang ginseng at snow lotus. Kung hindi, maari ko nang magawa ang gamot ngayon din. Sa Bawayuan community, nakatingin si Brian Ye sa mga bihirang gamot sa mesa na may pagsisisi sa kanyang mukha. Simula noong aksidente, nagsimulang mangolekta siya ng mga sangkap para sa paggawa ng pamahid, at naghahanda na gumawa pa ng ilan. Para maging handa sa anumang emergency. Sa mga nakaraang araw, hindi niya masasabing napuntahan niya ang lahat ng botika sa Yanjing City, pero halos lahat ng botika malapit sa northern suburbs ay napuntahan na niya. Halos lahat ng makukuha niya ay kinolekta na niya. Ang dahilan kung bakit napunta siya sa ganoong lugar, nakilala ang pamilyang Lo at ang Qinglonghui, nakasadyep sa pamilyang Lo, at nalaman ang katotohanan sa aksidente, ay dahil doon siya pumunta para maghanap ng mga sangkap sa botika. Tinawagan siya ng isang tindahan at sinabing may natanggap silang matandang ginseng, pero sayang, nang tingnan ito ni Brian Ye, hindi pala tunay na matandang ginseng, kundi tanim lang. Kahit hindi naniniwala ang tindahan sa sinabi ni Brian Ye at naramdaman na may problema ang paningin ni Brian Ye, mas naniniwala si Brian Ye sa kanyang sarili. Sa mga nakaraang araw, paulit-ulit na nangyari ang ganitong mga pangyayari. Maraming tindahan ang tumawag sa kanya at sinabing may natanggap sila. Pero dati, ordinaryong tanim lang ang peke, o kaya naman ay mababa ang edad. Tungkol naman sa snow lotus, wala pa siyang balita. Kalimutan na natin, mahirap talagang hanapin ang dalawang gamot na ito. Para mahanap ang mga ito, bukod sa pera, kailangan din ng kaunting swerte. Maghintay na lang at hahanapin ko na lang. Ang pagsisisi sa mukha ni Brian Ye ay hindi nagtagal. Mabuti naman ang kanyang pag-iisip. Bukod pa rito, may pamahid na naman siya, pang-emergency lang naman iyon, hindi naman kailangan agad. Agad na inalis ni Brian Ye ang pagsisisi at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang pagsasanay. Pakiramdam niya ay may mali sa kanyang kalagayan nitong mga nakaraang araw. Nitong mga nakaraang araw, nahihirapan siyang makapasok sa kalmadong estado ng pagsasanay, at parang naiirite siya. Nung una, hindi gaanong pinansin ni Brian Ye ang mga pagbabagong ito at ang hirap na makapasok sa estado, kaya't mas ginugugol niya ang oras para makapasok, pero ang nangyari kahapon ay nagparamdam sa kanya na may mali.
Halos 1 oras siyang nag-aral kahapon bago makapasok sa estado ng pagsasanay. Bukod pa rito, nang makita niya ang mga tauhan ng Blue Dragon Society ngayon, muling nag-alala si Brian Ye sa nangyari. Nang marinig niyang miyembro ng Blue Dragon Society sina Jason Zing at ang iba pa, gusto niya silang patayin lahat, at ang kanyang pagnanais na pumatay ay napakalakas. Kahit sapat na ang balita para magalit si Brian Ye at gustong pumatay, malinaw pa rin niyang naramdaman na sa sandaling iyon, ang matinding galit na sumiklab sa kanyang puso, ang pagnanais niyang sirain ang lahat, ang pagnanais niyang patayin ang mga taong iyon ay abnormal, lampas na sa kanyang normal na galit, at isang uri ng kawalan ng kontrol sa emosyon. Bakit nangyayari ito? Kumunat ang noo ni Brian Ye, at nag-isip siya. Hindi ito ang unang beses na nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon ngayong gabi. Ang unang beses na nakaramdam siya ng ganitong kawalan ng kontrol sa kanyang emosyon, ay nang dalhin ni Eugene Zhang ang mga tauhan niya para manggulo. Nang gabing iyon, nakaramdam siya ng kaunting kawalan ng kontrol. Pagkatapos noon, ilang beses pang nangyari ang ganitong kawalan ng kontrol. Pero hindi naman ito gaanong halata. Hindi gaanong pinansin ni Brian Ye iyon. Ang pinakahalata ay noong nakitungo siya sa isang kalbo. Nang panahong iyon, pinanood niya ang kalbong sumusunod sa malaking truck, na nabaligtad at naging isang tambak ng karne, nanatiling kalmado siya, hindi lang ang ekspresyon niya ang kalmado, pati ang puso niya ay walang kahit anong alon. Ang kalmadong iyon ay ikinatakot ni Brian Ye noon. Kahit hindi ito ang unang beses na pumatay siya ng tao, at para sa isang doktor na tulad niya na nakagawa na ng napakaraming operasyon at nakakita na ng napakaraming buhay at kamatayan, ang pagpatay sa isang tao ay parang pagpasok lang ng isang kutsilyo sa anat o maya. Hindi ito malaking bagay, pero ito ang unang beses na pumatay siya ng tao sa China, at ang unang beses na pumatay siya ng isang inchik. Walang alon sa puso niya. Nang panahong iyon, sinabi ni Brian Ye sa sarili na dahil iyon sa maraming kasalanan ng kalbo at hindi siya karapat-dapat sa awa. Pero nang kumalma siya, napagtanto niyang mali ang dahilan na iyon. Kahit masama at makasalanan ang kalbo, isang buhay pa rin iyon. Kapag natapos na ang isang buhay, sa normal na pangyayari, hindi dapat kalmado ang emosyon, dapat may kaunting pagkasuklam o galit, o abnormal na saya. May mali ba sa pagsasanay? Naisip ni Brian Ye ang posibilidad na iyon, pero sinuri niya ang kanyang pagsasanay, pero wala siyang makitang mali. Mahigpit siyang sumusunod sa paraan ng pagsasanay ng matanda. Dati, wala siyang problema. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, hindi pa rin niya malaman kung ano ang problema. Sinabi niya lang sa sarili na dapat niyang bigyang pansin ang mga pagbabago sa kanyang emosyon at kontrolin ang kanyang sarili. Tungkol naman sa pagsasanay, mahirap na makapasok sa estado, kaya kailangan niya lang ng self-control. Pagkatapos umiling, hindi na binasa ni Brian Ye ang libro, at nagsimulang magnilay-nilay at magsanay. Dahil mas mahirap na makapasok sa estado ng pagsasanay, mas mahaba ang oras na kailangan niya para masigurado ang oras ng pagsasanay. Nagsimula na siyang magsanay, at gaya ng inaasahan ni Brian Ye, nagsimula na naman ang parehong sitwasyon kahapon. Naiirite siya at hindi makapasok sa kalmadong estado sa mahabang panahon. Paminsan-minsan ay may mga nakakaabalang pag-iisip sa kanyang isipan. Mas malala pa ito kaysa kahapon. Kahapon ay naiirite, galit, at naliligaw lang siya ng isip. Ngayon, nagsimula na siyang makaramdam ng inis. Paminsan-minsan ay may matinding pagnanais siyang tumigil at maglabas ng sama ng loob. Mabuti na lang at kinontrol ni Brian Ye ang sarili at pinilit na kumalma. Hindi niya alam kung gaano nakatagal. Para kay Brian Ye, parang mahaba-haba ang panahon, bago tuluyang makapasok si Brian Ye sa kalmadong estado ng pagsasanay. At nang makapasok si Brian Ye sa estado ng pagsasanay, sa kanyang katawan, ang mga hibla ng hangin, na parang wala, ay muling nagsimulang lumutang mula sa iba't ibang butas ng kanyang katawan, at kasabay nito, ang mga hibla ng hindi nakikitang enerhiya ng langit at lupa ay pumasok sa katawan ni Brian Ye mula sa mga butas. Hindi alam ni Brian Ye, na nasa proseso ng pagsasanay, na ang kanyang pagsasanay ay umabot na sa kritikal na sandali kung saan ang unang layer ng Longevity Secret Art ay papasok na sa ikalawang layer, at ito rin ang kritikal na sandali kung saan siya papasok na sa innate mula sa acquired. At ang acquired nature ay isang malaking hadlang. Ang hadlang na ito ay napakalaki, na parang isang malaking hukay. Ito ay hindi mabilang na mga martial arts practitioner, at iba pang mga cultivator na hindi makalampas sa hadlang sa kanilang buong buhay. Sa buong China, na may mga natitirang tao, at mga taong makalalampas sa hadlang na ito, ay napakabihira. At sa malaking hukay na ito, isa sa mga pinakamahalagang pagsubok ay ang mga demonyo.
Ang pagsubok sa mga demonyo sa puso ay nakakatakot. Kung malalampasan ito, isang hakbang ito patungo sa langit, at kung hindi, isang hakbang ito patungo sa impyerno. Ang tao ay magkakaroon ng sakit sa pag-iisip at magiging baliw. Sa pangkalahatan, sa proseso mula sa acquired hanggang innate, may gabay at proteksyon mula sa mga eksperto, ngunit ang matanda ay akala niya ay tamad si Brian Ye sa pagsasanay, at hindi niya aakalaing aabot siya sa puntong ito ng napakabilis, at orihinal niyang balak na protektahan si Brian Ye sa prosesong ito para tulungan siyang makalampas. Hindi niya inaasahan na biglang mangyayari ang aksidente noong araw na iyon, at hindi na niya nasabi kay Brian Ye iyon. Kaya naman, hindi alam ni Brian Ye kung ano ang mga demonyo sa puso. Mabuti na lang at matatag ang kanyang ambisyon, at hindi namamalayan niyang nalalabanan ang mga pag-atake ng mga demonyo sa kanyang puso, at naiwasan ang mga panganib ng paulit-ulit. Kung may isang pagkakataon na hindi lumalaban si Brian Ye at hinayaan ang kanyang panloob na pagnanais na Samira, maaari siyang mahulog sa bangin na hindi na mababawi. Dr. Ye, tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Sa klinika, kakatapos lang ni Brian Ye sa pag-check up sa huling pasyente at akmang mag-uunat na, sa kapapatayin ang computer at kakain na ng hapunan. Ngunit hindi pa man nakakaunat si Brian Ye dahil sa catamaran, ay may biglang sumigaw na Nurse Sarah Lynn. Ano ba yung tinitignan ninyo? Nagtataka si Brian Ye. Ang papel ni Director Allison Zhao ay nasa isang international journal. Inabot ni Nurse Sarah Lynn ang telepono kay Brian Ye, na may ekspresyon ng tuwa sa mukha, labis na excited. Maganda yon. Nakatingin kay Nurse Sarah Lynn, hindi maiwasang madumbfound si Brian Ye. Na-publish ang papel ni Dr. Allison Zhao. Bakit ganoon na lang siya ka-excited? Akala mo naman siya ang nag-publish. Bukod pa riyan, papel lang naman yun, Kahit ikaw mismo ang mag-publish, hindi naman kailangang ganoon ka-excited. Kahit na hindi niya sinangayunan ang excitement ni Nurse Sarah Lynn sa kanyang puso, kinuha ni Brian Ye ang telepono at sinulyapan ito. Sa pagsulyap na iyon, hindi maiwasang matigilan si Brian Ye. Nakita niya ang headline sa telepono, na nagsasabing, ang surgical paper sa neurosurgery na pinagsamang inilathala ni na Director Allison Zhao ng 3rd Beijing Hospital at ng aking mahiwagang assistant ay opisyal nang na-include sa top journal na Lancet ngayon. Ang lagda sa papel ay muling nagbigay inspirasyon sa lahat. Hulaan sa tunay na identidad ng mahiwagang assistant. Hindi ko ba sinabi, hayaan mo na lang siyang mag-publish sa kanyang pangalan. Nakatingin sa title sa itaas, hindi maiwasang mapangiti si Brian Ye. Si Allison Zhao ay talagang matigas ang ulo, sinabi niyang okay lang, kailangan pa rin niyang idagdag ang pangalan niya. Dr. Y. Ibinaba niya ang daliri niya, at binasa ang nilalaman sa ibaba. Nang makita niya ang lagda ni Allison Zhao para sa kanya, mapait na ngumiti ulit si Brian Ye. Talagang matigas ang ulo niya, at swerte pa siyang naisip yun. Para maglagda ng pangalan, para maglagda siya ng pangalan nang hindi nire-reveal ang kanyang impormasyon, pero ano naman ang silbi? Wala talaga siyang pakialam sa peking pangalang ito. Kung gusto niyang sumikat, sumikat na sana siya. Gayunpaman, maganda rin itong codename, at magagamit niya ito sa hinaharap. Kumusta naman, nakita ninyo yun, ang galing ni Director Allison. Ang tono ni Nurse Sarah Lynn ay puno ng pagmamalaki, ito ang Lancet, ang top medical journal sa mundo. Ito ang unang pagkakataon na ang domestic neurosurgery natin ay nakapag-publish ng papel dito, kahit sa buong domestic medical community. Napakakaunting articles ang nakaka-include. Ang galing ni Director Allison. Sa murang edad, nakapag-publish na siya ng ganoong papel. Idol talaga siya ng mga babae. Ang mga mata ni Nurse Sarah Lynn ay puno ng mga bituin. Talagang amazing si Director Allison. Tiningnan ni Brian Ye si Nurse Sarah Lynn nang walang salita, at tumango na lang. Tara na, Dr. Ye, para ay celebrate ang pag-publish ng papel ni Director Allison ngayon, ililibre kita ng dinner. Siniko ni Nurse Sarah Lynn si Brian Ye. O sige, salamat, Director Allison. Makakakain pa pala. Sana mag-publish pa ng mga papel si Director Allison sa hinaharap. Tahimik na nagpasalamat si Brian Ye kay Allison Zhao, at nanalangin mula sa kalooban na mag-publish pa siya ng maraming papel. Ang pag-include ng papel ni Allison Zhao sa Lancet ay muling nagdulot ng sensation sa domestic medical circle at sa news media. Ang Lancet ay ang top at pinaka-authoritative medical journal sa mundo, at ang impact factor nito ay ang pinakamataas sa mga major journals sa mundo, at ang pag-include dito ay walang duda na ang pinakahigpit. Hanggang ngayon, kakaunti pa lang ang mga papel na na-include sa Lancet sa buong China. Dahil dito, si Allison Zhao,
ang beauty star, ay sumikat ulit. At ang pagsikat niya ngayon ay mas malakas pa kaysa dati. At dahil sa pagsikat ni Allison Zhao, ang maliit na district ng Beijing 3rd Hospital, na kabilang sa top 3 small hospital, ay sumikat ulit. Hindi lang maraming tao sa Yanjing ang nakakaalam sa existence ng ospital na ito, pati na rin ang ibang lugar sa China ay nakakaalam na rin sa pangalan ng ospital na ito. Ang influence ng North Suburbs Third Court sa civil society ay biglang tumaas ng malaki. Kahit na mas malakas ang pagsikat ni Allison Zhao dahil sa pag-publish ng papel, ang pinakasikat na tao na nadala ng pag-publish ni Allison Zhao ay hindi ang author na si Allison Zhao. Ang mahiwagang assistant na si Dr. Y. Ang mga ordinaryong tao ay wala na. Wala silang pakialam sa lagda sa papel. Ang naaalala lang nila ay ang magandang director Allison Zhao na ini-report sa balita. Ang pangalang Dr. Y ay isang incidental symbol lang. Pero para sa mga tao sa medical circle, lalo na para sa mga neurosurgery people, wala silang magagawa kundi bigyang pansin ang pangalang ito. Bukod sa mga specialist sa neurosurgery, may mga tao ring hindi maiiwasang hindi pansinin ang pangalan. Sila ang mga reporters na nag-report sa operation noong nakaraan. Ang mahiwagang assistant na ito ay nagbigay sa lahat ng isang operation na puno ng shock at fantasy, pero sa huli, mysteriously siyang nawala sa dulo ng operation. Noong panahong iyon, ang discussion ng lahat tungkol sa mahiwagang assistant na ito ay tumagal ng matagal. Marami sa kanila ang naniniwala na ang mahiwagang assistant na ito ay lilito sa huli. Hindi nila inaasahan na ang mahiwagang assistant na ito ay hindi pa lumilitaw. Habang tumatagal ang panahon, ang lahat ay sumuko na sa pag-iimbestiga sa identidad ng mahiwagang assistant na ito. At ngayon, ang taong may lagda na Dr. Y ay lumitaw sa papel ni Allison Zhao, na agad na muling nagdulot ng discussion tungkol sa identidad ni Dr. Y. Si Dr. Y ay dapat isang doktor o doktor. Ano ang ibig sabihin nito? Yang o Yuan. Ilang doktor sa China ang may apelyidong Yang o Yuan? Sino sa tingin ninyo ang mas malamang? Sa taas, sino ang nagsabi sa inyo na Y ay Yuan at Yang lang? Nasaan ang apelyido kung Ye? At ang mga apelyidong yan, Yu, Yun, hindi sila maniniwala. At ang apelyido kung Yao din. Nung una, marami ang nag-isip na kung may clue sila, mas madali nilang malalaman kung sino ang lalaking iyon. Habang lumalalim ang discussion, nalaman nilang ang pagdagdag ng letrang Y ay walang silbi. Dahil masyadong malawak ang sakop. Masyadong maraming apelyido ang nagsisimula sa letrang Y, at marami sa kanila ang malalaking apelyido. Bukod pa rito, may mga taong kalmadong nagsabi na ang letrang Y ay hindi kinakailangang kumakatawan sa apelyido sa China, at maaaring English surname o first name sa ibang bansa. Bigla, ang mga gustong gamitin ang letrang Y para malaman ang identidad ng mahiwagang assistant ay direktang sumuko. Sa huli, ang tingin ng lahat ay bumalik kay Allison Zhao. Nalalaman nila na sa pamamagitan lang niya nila malalaman ang ibig sabihin ng Y at kung ano ang kanyang identidad. Pero sayang, ang attitude ni Allison Zhao ay pareho pa rin sa dati, kahit sino pa ang magtanong, determinado siyang hindi magsasabi. Dahil dito, ang problema ay naging endless loop. Kaya naman, habang hindi nila makuha ang sagot, mas lalo silang nagnanais na makuha ang sagot, kaya mas maraming tao ang nagbibigay pansin sa tanong na ito, kaya mas sumikat si Dr. Y. Beijing 3rd Hospital. Nadama ni Brian Ye na exaggerated ang reaction ni Nurse Sarah Lin. Pero agad na nalaman ni Brian Ye na mali siya. Ang pag-include ng papel ni na Allison Zhao at ng kanyang assistant sa Lancet ay nagdulot ng sensation sa 3rd Hospital of Beijing, na lampas sa kanyang imagination. Ang buong Beijing 3rd Hospital ay parang New Year. Halos lahat ay nag-uusap tungkol dito. Kapag pinag-uusapan nila si Allison Zhao, puno sila ng pride. Kahit ang official website ng ospital ay pinalitan ng festive red color, na mas malakas pa kaysa sa anniversary ng pagtatayo ng ospital. Si Manuel Zhao, ang bagong din ng Northern Suburbs 3rd Hospital, ay gumawa ng malaking announcement, at binigyan si Allison Zhao ng malaking premyo. Lahat ng ito ay nagdulot ng pagkagulat kay Brian Ye. Papel lang naman yun, Nahirapan si Brian Ye na maunawaan ang sitwasyon sa ospital. Sa kanyang pananaw, papel lang naman yun. Hindi naman malaking bagay. Bukod pa rito, personal na bagay yun ni Allison Zhao, at ang ospital ay wala namang pakialam, binigyan pa siya ng award ng ospital. Noong nag-aral siya sa Oxford University Hospital o nagtrabaho sa mga ospital tulad ng Presbyterian Hospital, hindi pa nakakita si Brian Ye ng ganitong phenomenon, at hindi niya inakala na ang isang papel ay magdudulot ng ganito kalaking influence.
Ayaw nang isipin ni Brian Ye kung anong mga ospital ang tinuluyan niya noon. Kung Oxford University Hospital man o Presbyterian Hospital, ang mga ito ay top hospital sa mundo. Mayroong hindi mabilang na mahuhusay na tao sa kanila, pati na ang mga Nobel Prize winners. Alam nila kung gaano karami, halos bawat issue ng mga first-class journals ay may mga papel mula sa kanilang mga ospital. Sino ang mag-aalala ng sobra dito? Ang North Suburb no. 3 hospital sa Huaxia ay isang maliit na ospital na hindi ma-rank. Lubos itong naiiba sa mga top hospital sa mundo. Para sa isang maliit na ospital tulad ng North Suburb no. 3 hospital, ang pag-publish ng isang high-quality at high-impact paper ay napakahirap. Simula nang may tayo ang ospital, si Alison Zhao na lang ang nakapag-publish ng ganitong papel. Hindi ito dahil masama ang environment at system ng Beijing Third Hospital kaya hindi ito nakakapag-produce ng mga mahuhusay na tao, kundi dahil sa normal na pangyayari, ang mga tunay na mahuhusay na tao ay hindi pipili ng maliit na ospital tulad ng Beijing Third Hospital. Kung hindi dahil sa pagkakataong ito, kung sila ni Alison Zhao ay pumili ng maliit na ospital na ito nang hiwalay, sa normal na pangyayari, kahit na ilang dekada pa ang lumipas, hindi nila inaasahang magkakaroon ng papel na ma-include sa top international journals. At hindi alam ni Brian Ye na sa system ng Huaxia Kingdom, may papel na may ganito kalaking influence sa ospital at kung gaano karaming benefit ang maibibigay nito sa ospital. Dr. Ye, sino sa tingin mo ang Dr. Y na ito? Sa inpatient department ng Department of Respiratory Medicine, kakatapos lang ni Brian Ye na kunin ang medical record ng isang pasyente at akmang susuriin ang kondisyon ng pasyente. Si Dr. Che sa tabi niya ay muling tumingin sa kanya. Sino ba ang nakakaalam? Napailing si Brian Ye. Kanina pa niya sinasagot ang tanong na ito mula nang umalis siya sa trabaho kaninang tanghali. Mukhang nagsimula ito kay Nurse Sarah Lynn. Sa tuwing may nakakasalamuha siya, tinatalakay nila ang papel na ito at ang pagkakakilanlan ni Dr. Y. Hay! Tama ka talaga, Dr. Ye. Bukod sa trabaho, hindi ka ba minsan nakikialam sa mga mahahalagang pangyayari sa ospital natin, o nakikipagtsismisan paminsan-minsan? Ipinahayag ni Dr. Che ang kanyang hindi pagsang-ayon sa saloobin ni Brian Ye. Oo nga, Dr. Ye, hindi lang trabaho ang buhay, kundi may magagandang babae at tsismis. Hindi ba't isang makasaysayang pangyayari ang insidenteng ito? Ang Lancet. Ang galing na journal, sa ating buhay, nakasaksi tayo sa mga doktor ng North Suburb Hospital na nag-publish ng papel dito. Napakagandang pangyayari. Hindi mo ba naiisip na talagang kahanga-hanga si Director Allison? Isa-isa nang inatake ng ibang doktor si Brian Ye, at sinubukan nilang ipasok siya sa estado ng kasigasigan sa pamamagitan ng kanilang masigasig na paglalarawan. Nakita ang sigasig ng mga katrabaho, natahimik si Brian Ye. Hindi talaga niya maisip ang malalim na epekto at kahalagahan ng ganitong papel sa kanila. Ngunit upang hindi na siya patuloy na atakihin ng mga ito, o sa ibang salita, upang hindi siya maabala, wala siyang magawa kundi sumunod na lang. Nang nasa cafeteria siya kanina, nakita na niya ang kanilang kabaliwan. Sinabi lang niya, papel lang ito, hindi naman ito exaggerated. Bilang resulta, halos malibing na siya sa laway ng mga ito. Ngayon, natutunan na niya ang leksyon, at ayaw na niyang mabasa ulit ng laway ng mga ito. Talagang swerte ni Dr. Y, at ang pangalan niya ay nakasulat sa papel. Hindi ba? Kahit na talagang napakahusay ng kanyang surgical technique, sinasabing siya ang nagsagawa ng operasyon noong panahong iyon, ngunit ang plano para sa operasyon na ito ay dinisenyo ni Director Allison. Karaniwan, hindi naglalagay si Director Allison ng kanyang pangalan. Wala namang problema. Kaya swerte lang ang lalaking ito. Nakilala niya ang isang magandang tao tulad ni Director Allison. Si Director Allison ay talagang perpektong Diyosa. Hindi lang siya may napakahusay na kasanayan sa medisina, maganda pa, at napakabuti ng puso. Hindi alam kung aling lalaki ang mapalad na mapang-asawa siya sa hinaharap. Tama nga, pagkatapos na makipagkasundo sa kanila, sa wakas ay hindi na siya patuloy na inaabala, kundi nagpatuloy sa pagtalakay sa mga usaping may kaugnayan sa thesis kay Alison Zhao. Biyaya. Sa pakikinig sa kanilang talakayan, hindi maiwasang mapangiti si Brian Ye sa sarili. Hindi tinatanggihan ni Brian Ye na maganda at mabait si Alison Zhao. Naniniwala si Brian Ye na napakahusay ng kanyang kasanayan sa medisina. Ngunit kung sino man ang ikakasal kay Alison Zhao ay isang biyaya, ang tanging masasabi ni Brian Ye ay, haha. Sa ibang bagay, ang kanyang ugali na parang iceberg ay hindi kayang dalhin ng mga ordinaryong lalaki.
Kung ikukumpara kay Allison Zhao, pakiramdam ni Brian Ye na kung siya ang pipili, mas pipiliin pa niya si Michelle Phang, isang masigla at masayahing babae. Gayunpaman, pansamantala siyang nakatakas sa kanilang pang-aabala. Sa oras na ito, tiyak na hindi siya magiging aktibo sa pag-aalis ng mga ito. Automatikong pinigil ang kanilang masiglang talakayan, muling kinuha ni Brian Ye ang medical record at nagbabalak na suriin ito, ngunit nang just nabuksan na niya ang medical record, biglang nag-vibrate ng malakas ang telepono sa bulsa ng kanyang pantalon. Allison Zhao. Inilabas niya ang telepono at tiningnan ang pangalan ng tumatawag. Nagtaka si Brian Ye at halos mahulog ang telepono sa kanyang kamay. Kausap siya tungkol sa kanya, tumawag na siya, sobrang coincidence ba? Mga kasamahan, pasensya na, sagutin ko lang ang telepono. Matapos sabihin ito ng nagmamadali, ibinaba ni Brian Ye ang kanyang medical records at nagmadaling lumabas ng ward. Ayaw niyang sagutin ang telepono sa opisina. Kung malaman nila na si Allison Zhao ang tumawag sa kanya, nag-aalala siya na ang mga crazy fans ni Allison Zhao ay lubos siyang malulunod sa laway. Oh, tumakbo palabas matapos sagutin ang telepono, mukhang may nangyayari. Si Michelle Phang ang may gawa niyan, haha, kailangan kong ipaaman siya tungkol sa kanyang progreso mamaya. Tumingin ang mga doktor sa opisina kay Brian Ye na nagmamadali palabas, at biglang bumalik ang kanilang atensyon sa katawan ni Brian Ye, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging ambivalent. Director Allison, hindi ko alam kung ano ang kailangan mo. Nang makalapit siya sa sulok ng pasilyo at makakita ng tahimik na lugar, pinindot ni Brian Ye ang answer button. Na-publish na ang papel. Tahimik na sinabi ni Allison Zhao. Alam ko na ito, Director Allison, sinabi ko na, ang papel na ito ay gagamitin lang ang iyong pangalan, bakit mo kailangang idagdag ang isang pangalan? Nang mabanggit ito, hindi maiwasang magreklamo si Brian Ye. Nang sabihin sa kanya ito ni Nurse Sarah Lynn sa una, hindi niya naman ito naisip, ngunit pagkatapos kumain, lubos na niyang ramdam na ang lagda ni Allison Zhao ay talagang hindi kinakailangan sa kanyang opinyon, at ang epekto nito ay napakalaki. Walang nakakaalam sa kanyang pagkakakilanlan, at nagdudulot na ito ng labis na abala. Kung may nagbunyag sa kanyang pagkakakilanlan, hindi maiisip ni Brian Ye kung ano ang mangyayari. Ito ay orihinal na iyong papel. Bahagyang umusog ang mga labi ni Allison Zhao. Kung may ibang tao na nagsabi sa kanya ng ganito, tiyak na maisip niya na siya ay mapagpanggap at mapagkunwari, ngunit nang sabihin ito ni Brian Ye, alam niya na ang sinasabi niya ay taos puso, ngunit dahil dito, mas nararamdaman niyang hindi siya maintindihan kay Brian Ye. Alam mo, ito ay ang Lancet Journal. Anong karangalan na magkaroon ng signed article na na-include dito? Hindi naman siya masyadong nagmamalasakit sa kasikatan at kayamanan, ngunit nang malaman niyang na-include ng Lancet ang papel na ito, bihira siyang makaramdam ng kaunting kasiyahan sa kanyang puso, ngunit si Brian Ye ay tila walang kahit kaunting saya, at nagreklamo pa agad. Siya ba ay talagang taong walang pangarap? Ngunit siya ay napakabata, paano siya magiging walang pangarap? Ito ang talagang hindi maunawaan ni Allison Zhao. Tahimik si Brian Ye, Director Allison, bakit mo ako tinawagan, ano ang kailangan mo? Nakita mo ba ang anunsyo mula sa ospital? Nabalik ni Allison Zhao ang kanyang kalmado. Anunsyo? Anong anunsyo? Nagtataka si Brian Ye saglit bago niya naisip na tinutukoy ni Allison Zhao ang anunsyo tungkol sa mga gantimpala na inisyo ni Vice Dean Manuel Zhao, tungkol sa anunsyo na ginawa ni Vice Dean Manuel Zhao. Nakita ko na, ano bang problema? Ano ang balak mong gawin sa bonus na iyon? Tanong ni Allison Zhao. Ang bonus? Hindi ba't iyo yun? Maaari mong gawin ang gusto mo. Siyempre, naguguluhan si Brian Ye. Ito ay iyong papel. Muli na namutla ang mga labi ni Allison Zhao, at ang tono ay binigyang diin. Ang papel na ito ay orihinal na pag-aari ni Brian Ye. Sinunod niya si Brian Ye at nilagyan ng pangalan. Nakaramdam siya ng labis na pagkapahiya. Hindi na siya nagkulang ng pera, kahit na talagang kulang siya, hinding-hindi niya hihingin ang bonus na ito. Director Allison, sinabi ko na ang lahat. Ito ay iyong papel. Gusto pang sabihin ni Brian Ye, ngunit muling pinutol siya ni Allison Zhao, pareho pa ring 5 salita, ngunit ang tono ay naging mas seryoso. Tahimik na muli si Brian Ye. Paano ba naging sobrang seryoso si Allison Zhao? Walang perang ibibigay sa kanya, ngunit kailangan niyang ibigay ito sa kanya. Ngunit alam din ni Brian Ye na mula sa sandaling talagang nagalit si Allison Zhao, tiyak na hindi siya makakapagsalita ng kahit ano sa kanya. Nakita na niya ang kanyang matigas na ugali. Matapos ang ilang sandali, biglang naisip ni Brian Ye ang isang bagay, hindi ba't nag-set up ka ng emergency fund noong nakaraan?
Ilagay mo ang perang ito sa pondo na iyon. Tumawag siya, hindi ba't gusto lang niyang tanungin kung paano ito iha-handle, o may dapat siyang gawin, kaya susundin niya ang kanyang hiling at bibigyan siya ng paraan upang iha-handle ito. Matapos sabihin ito, natatakot na si Brian Ye na patuloy na maging matigas si Allison Zhao, idinagdag niya, isipin mo na lang na nag-donate ako. Ang pondong ito, hinding-hindi tatanggihan ang mga donasyon ng ibang tao. Hindi inasahan ni Allison Zhao na iha-handle ni Brian Ye ang bonus na ito sa ganitong paraan, at hindi siya nakaiwas sa pagkabigla. Para sa isang ordinaryong doktor, hindi ito maliit na halaga. Ang ibinigay ni Vice Dean Manuel Zhao sa pagkakataong ito ay maituturing na mapagbigay, mas mataas pa kaysa sa ibinigay ni Dean Robert Zing noong nakaraan. Sa ganitong malaking halaga, sinabi lang niyang mag-donate ng basta-basta. Director Allison, kumusta, hindi mo ba talaga pahihintulutan ang mga tao na mag-donate? Nakita ni Brian Ye na hindi nagsasalita si Allison Zhao, biglang lumakas ang kanyang loob. Kung hindi tatanggapin ni Allison Zhao, talagang magiging abala ito para sa kanya. Hindi niya talaga maibigay ang pera. Hindi niya magagawa iyon, kahit na siya ang nagmungkahi ng plano para sa operasyon. Oo, ngunit mula sa pagsulat ng papel hanggang sa pagsusumit at pag-publish, mula simula hanggang katapusan, si Allison Zhao ang nag-operate nito. Wala siyang pakialam dito. Paano siya makakakuha ng pera? Okay. Sa wakas ay nakabawi si Allison Zhao. Director Allison, wala nang ibang nangyayari, abala na ako sa iba. Nakapagpahinga si Brian Ye nang marinig ang pag-oo ni Allison Zhao. Okay. Matapos ibaba ang telepono, hindi maiwasang magpakita si Allison Zhao ng isang komplikadong hitsura. Kahit na hindi niya iniisip na si Brian Ye ay isang napakahirap na tao tulad ng mga kasamahan sa departamento ni Brian Ye, ang kanyang pananaw at larangan ng pananaw ay naiiba pa rin sa mga doktor. Sa pakikipag-ugnayan kay Brian Ye, naramdaman pa rin niya ang ilang bahagi ng background ni Brian Ye. Ngunit kahit na hindi mahirap si Brian Ye at maganda ang kanyang kondisyon sa pananalapi, hindi naman maliit na halaga ang perang ito. Paano makakapag-donate ang mga ordinaryong tao kung handa silang mag-donate? At wala namang benepisyo, kahit na ang pangalan ay hindi nakarehistro. Sa kanyang buhay na bilog, tiyak na hindi kaunti ang mga mayayamang tao, ngunit sigurado siyang wala sa mga taong iyon ang gagawa ng katulad ni Brian Ye, at tiyak na si Brian Ye ay pagtatawanan sa kanilang buhay. Kahit na mayroon silang pera, lahat sila ay adheres to a rule. Bawat sentimo ay dapat ilaan sa talam, at ang bawat sentimo na binabayaran ay dapat makuha ang pinakamalaking interes. Ang pagsasanay ni Brian Ye na walang kapalit o kita ay talagang nagwawasak sa kanila. Ang mas hindi niya maunawaan ay ang saloobin ni Brian Ye patungkol sa mga papel. Ang mga papel niya ay na-publish sa mga pinakamataas na journal sa mundo na hindi kailanman ma-publish ng maraming tao sa kanilang buong buhay. Ang kanyang mga akademikong tagumpay, pananaw at mga pamamaraan ay kinilala ng mga nangungunang eksperto sa mundo. Siya ay ganap na walang pakialam. Anong klaseng tao ito? Dr. Ye, tapos na po ba kayong magtelepono? Pagbalik ni Brian Ye sa opisina, sinalubong siya ng mga doktor na may mga ngiti sa mga mukha. Mga kasamahan, ano po ang problema? Nagulat si Brian Ye sa kanilang pag-aaway, at biglang nanghina ang kanyang loob. Alam na ba nila na si Allison Zhao ang tumawag kanina? Dr. Ye, kaninong tawag po iyon kanina? Kailangan pa po palang lumabas para sagutin. Ano pong hindi namin dapat marinig? Oo nga, Dr. Ye, kahit si Michelle Fang ang tumawag, huwag kayong mag-alala. Dr. Ye, matagal na rin simula nang marinig namin ang tungkol sa inyo ni Sister Tingting. Gaano na po kalayo? I-share ninyo, at matutulungan namin kayong magbigay ng mga suggestion. Hindi sinagot ng mga doktor ang mga salita ni Brian Ye, sa halip ay tiningnan nila si Brian Ye nang may malisyosong ekspresyon at nagsimula ng magsalita. Pagkatapos makinig sa mga salita ng mga tao, napagtanto ni Brian Ye na mali ang kanilang pagkakaintindi na si Michelle Fang ang tumawag na kanyang sinagot kanina. Habang nakahinga siya ng maluwag, nanlamig ang kanyang ulo. Ang bagay tungkol kay Michelle Fang ay ang kanyang pinakamalaking alalahanin ngayon. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Mukhang simula ng ma-ospital si Edna Joe dito noong nakaraan, tila iniisip ng lahat sa departamento na sila na ni Michelle Fang, at lagi siyang inaasar dito. Sinubukan na rin niyang ipaliwanag sa kanila ng ilang beses, ngunit sa tuwing wala siyang mapapala, maaasar pa rin siya ng mga ito at sasabihin ang maraming mga salitang, sounds and heart, na nagpapasindak sa kanya.
Kahit na nang humingi siya ng tawad kay Michelle Fang, sinabi ni Michelle Fang na okay lang, ayaw pa rin ni Brian Ye na magkaroon ng maling pagkakaintindi ang mga kasamahan niya. Wala siyang gaanong pinuproblema, ngunit nag-aalala siya na ang mga chismis na ito ay magtatagal. Sa huli ay makakasama ito kay Michelle. Dr. Ye, hanggang saan na, pag-usapan na natin. May mga breakthroughs na ba? Nang makita ng mga doktor ang hitsura ni Brian Ye, mas lalong uminit ang chismis sa kanilang mga puso. Anong breakthrough? Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo, mga kasamahan, babalik na ako sa trabaho kung wala ng problema. Nagkunwaring naguguluhan si Brian Ye, nagkunwari na hindi niya naiintindihan ang sinasabi nila, at pagkatapos ng isang salita, gusto na niyang magpanggap na tanga. Dr. Ye, huwag kayong magmadali. May mahigit 10 minuto pa bago magsimula ang trabaho. Pwede niyong sabihin sa amin muna, si Michelle Fang ba ang tumawag sa inyo kanina? Gaano na kayo kalayo? Aanalisa namin para sa inyo. Paano hahayaan ng mga doktor na iyon na umalis siya ng ganoon kadali? Diretsong pinigilan siya. Mga doktor, si Michelle Fang nga ang tumawag. Nakita ni Brian Ye na kung ang mga pagnanasa sa chismis ng mga taong ito ay hindi masisiyahan, imposibleng makalabas siya, kaya naman napangiwi siya. Sabi nga, mas mabuti ang mas maliit na kasamaan. Sa halip na malaman nila na si Allison Zhao ang tumawag, mas mabuting magkaroon sila ng maling akala na si Michelle Fang ang tumawag. Kahit na hindi niya aminin, iniisip na nila iyon sa kanilang mga puso. Tama nga, si Michelle Fang ang tumawag. Sabi ko na, Dr. Ye, lalaki ka, kaya dapat maging aktibo ka at samantalahin ang pagkakataon. Nang sabihin ni Brian Ye na ang tawag nga ay galing kay Michelle Fang, biglang nagliwanag ang mga mata ng mga doktor. Matapos masiyawan ang kanilang pagnanasa sa chismis, nagsimula na naman silang gampanan ang kanilang papel bilang mga emotional mentors, at nagsimula ng magsalita. Tinuturo nila si Brian Ye. Sa harap ng labis na sigasig na ito, ang biglaang pagbabago ng mga eksperto sa emosyon, personal na emotional mentors at mga kasamahan, natahimik si Brian Ye, upang mabawasan ang abala, kailangan niyang tiisin at makinig ng may pasensya sa kanilang mga paliwanag. Sa kabutihang palad, ang kasalukuyang kasanayan ni Brian Ye ay na-exercise na ng mga ito, at medyo mahusay na ito. Halos automatiko niyang namask ang lahat ng ayaw niyang marinig. Habang nagpapaliwanag sila, sinuri ni Brian Ye ang lahat ng medical records ng mga pasyente na gusto niyang suriin. At nang matapos niyang suriin ang mga medical records, halos oras na para magsimula ang trabaho. Nang umalis siya sa opisina, nakahinga ng maluwag si Brian Ye, na parang may mabigat na pasan na inalis. Sayang nga lang at hindi sila nagtatrabaho bilang emotional hotline. Naalala niya na ng pag-usapan ng mga kasamahan ang kanilang damdamin, pakiramdam ni Brian Ye na sila ay nagsasalita ng walang kwenta, at lubos na naramdaman ni Brian Ye na ang mga taong ito ay talagang mali ang napiling kurso. Hindi sila dapat pumunta sa Department of Respiratory Medicine, dapat silang pumunta sa Psychological and Emotional Counseling Department. Ang Dr. Y na ito, si Brian Ye ba? Sa sikat na CBD Business District ng Yanjing, sa pinakamataas na palapag ng isang office building na puno ng modernong sining, ang tatsulok na opisina ni Christian Gao ay tanaw ang kalahati ng sentro ng lungsod ng Yanjing. Sa isang napakagurang opisina, may isang lalaking nakasuot ng itim. Ang lalaking may madilim na aura ay tumingin kay Christian Gao, na mukhang malungkot. Ang papel ni Allison Zhao ay kinuha ng Lancet, at ang balita ay kumalat sa buong mundo. Si Christian Gao at ang iba pa ay natural na nakatanggap ng impormasyon. Sa unang sandali na nakita niya ang balita, ang pangalan ni Brian Ye ay sumagi sa isipan ng lalaking nakasuot ng itim. Nang lumitaw ang mahiwagang assistant noon, siya ang responsable sa pagsisiyasat sa tunay na pagkakakilanlan ng mahiwagang assistant. Nang panahong iyon, naramdaman niya na ang mahiwagang assistant ay maaaring ang lalaking ito na nagngangalang Brian Ye, ngunit sayang, tinanggihan ito ni Christian Gao, at dahil sa ilang kadahilanan, kailangan niyang ihinto ang pagsisiyasat, at sa huli ay hindi niya nalaman ang pagkakakilanlan ng mahiwagang assistant. Ngayon na nakita niya ang lagda ni Dr. Y, naisip niya ulit si Brian Ye. Siya! Nagulat si Christian Gao saglit. Y! Ye! Brian Ye! Hindi nabanggitin, mukhang talagang tumutugma ang numero. Ngunit sa isang iglap lang, hindi maiwasang umiling si Christian Gao, at inalis ang ideya sa kanyang isipan. Diyos ko, ano bang nasa isip ko? Ang batang iyon na nagngangalang Brian Ye. Paano naman magiging mahiwagang Dr. Y iyon?
Isang biglaang pag-iisip lang na naramdaman ni Christian Gao na ang kanyang isipan ay napuno, kung hindi, paano naman magkakaroon ng ganito katanga at ka-idiotic na pag-iisip. Kung ito ay isang akademikong papel lang, maiisip pa rin ni Christian Gao ang posibilidad na si Dr. Y ay si Brian Ye, ngunit ang papel na ito ay hindi lang isang akademikong papel, kundi isang praktikal din. Napanood niya ang buong operasyon. Ang kinagalingan ni Dr. Y ay hindi akademiko, kundi ang praktikal na teknik ng operasyon. Nang panahong iyon, hindi siya gaanong naapektuhan matapos makita ang operasyon, ngunit mula sa mga reaksyon ng mga eksperto, naramdaman niya na ang operasyon ay maaaring napakahirap, ngunit nang magtanong siya sa isang nangungunang domestic surgical expert, sa kanya lang naunawaan kung gaano kahusay ang operasyon noong araw na iyon. Ang nangungunang domestic expert na kilala niya ay aktibong umamin na mas mababa siya sa mahiwagang assistant na ito. Ang lalaking ito na nagngangalang Brian Ye ay maaaring may surgical technique na mas mataas pa kaysa sa nangungunang domestic expert na kilala niya. Hindi naman minamaliit ni Christian Gao ang taong nagngangalang Brian Ye, hindi niya talaga inisip na posible iyon. Isang ekspresyon ng pagkainsulto ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Christian Gao. Gao Xiao, sa tingin mo ba ay imposible? Nakita ang ekspresyon ni Christian Gao, ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim ay nagpakita ng isang naguguluhang hitsura. Hindi sa tingin ko ay imposible, ngunit ang bagay mismo ay imposible. Kinawian ni Christian Gao ang kanyang kamay upang pigilan ang lalaking nakasuot ng itim na nag-aalangan na magsalita. Uncle Wang, alam ko ang ibig mong sabihin, ang lalaking ito na nagngangalang Brian Ye ay talagang nakakaakit ng atensyon ni Allison Zhao, at maaaring magpadala pa ng isang tao mula sa pamilyang Zhao upang protektahan siya. Ito ay talagang kakaiba, at ang kanyang apelyido ay tumutugma sa letrang Y, ngunit huwag kalimutan, siya ay isang physician. Nasaksihan ko ang operasyon noong araw na iyon gamit ang aking sariling mga mata. Pagkatapos, tinanong ko si Professor Lee ng Peking Union Medical College, at personal niyang sinabi na ang operasyon ay ang pinakamataas na antas ng operasyon sa mundo at nirerango sa tuktok sa mundo. Ang mga sulok ng bibig ni Christian Gao ay nagpakita ng isang ngisi at pagkainsulto, isang physician, isang napakabatang physician, sa tingin mo ba ay mayroon siyang pinakamataas na antas ng surgical level sa mundo? Binuksan ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang bibig at gustong magsalita, ngunit sa huli ay nanahimik siya. Kailangan niyang aminin na ang mga salita ni Christian Gao ay talagang may katuturan. Kahit na hindi siya doktor at hindi gaanong marunong sa industriya ng doktor, naiintindihan din niya na ang internal medicine at surgery ay dalawang magkaibang direksyon ng medisina. At mula sa isa pang pananaw, huwag nating sabihin na si Brian Ye ay isang internist. Kahit na siya ay isang surgeon, sa murang edad na iyon, ang antas ng surgery ay hindi dapat masyadong mataas. Si Allison Zhao ay kilala na bilang isang henyo sa surgery. Sa tulong ng pamilyang Zhao, may higit na pagkakataon siyang magsanay kaysa sa kanyang mga kapantay, siya mismo ay masipag, at ang kanyang antas ay hindi pa rin ang pinakamataas sa mundo, hindi nabanggitin ang pinakamataas sa mundo, ngunit ang pinakamataas sa China ay hindi niya maabot. Si Allison Zhao, na may talento, masipag, background, at ang tatlo sa isa ay ganoon. At paano pa ang ibang mga ordinaryong doktor? Uncle Wang, huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito, sigurado ka ba sa batang iyon na si Ye? Ang tingin ni Christian Gao ay napunta sa lalaking nakasuot ng itim. Walang problema. Isang liwanag ng kumpiyansa ang sumilay sa mga mata ng lalaking nakasuot ng itim, kung si Altheo Long mula sa pamilyang Zhao ay talagang nagpoprotekta sa batang iyon, tuturuan ko siya ng leksyon ngayon. Uncle Wang, huwag kang magiging pabaya, at subukang huwag ibunyag ang iyong pagkakakilanlan, upang hindi mapuko ang pamilyang Zhao at magdulot ng gulo. Tumango si Christian Gao. Lubos siyang tiwala sa lakas ni Uncle Wang. Gayunpaman, nanatili siyang walang pakialam, at same time na nagpaalala. Master, huwag kayong mag-alala, hindi ko kailangang ibunyag ang aking pagkakakilanlan kapag nakitungo kay Altheo Long. Mayroong isang malakas na kumpiyansa sa ekspresyon ng lalaking nakasuot ng itim. Mabuti, hihintayin ko ang iyong magandang balita ngayong gabi. Nakatingin sa malakas na kumpiyansa na nagmumula sa lalaking nakasuot ng itim, at iniisip ang halos baliw na kasanayan ng lalaking nakasuot ng itim, ang isipan ni Christian Gao ay lubos na huminahon. Ang batang may apelyidong Ye, naglakas loob na agawin ang atensyon ni Allison Zhao, ngayong gabi ang araw ng iyong kamatayan. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Christian Gao. Pagkalabas sa inpatient building, si Brian Ye ay nagangat ng ulo at hindi maiwasang mag-relax ng matagal. 9:00 na pala.
Matapos hayaang bahagyang maunat ang kanyang mga butot kalamnan, tiningnan ni Brian Ye ang oras sa telepono, at isang mapait na ngiti ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. Ngayong araw, mas maaga siyang uuwi kaysa karaniwan. Para makapag-uwi ng mas maaga, hindi siya uminom ng kahit isang lagok ng tubig o pumunta sa banyo sa hapon o kahit sa buong hapon. Lumalabas na ang tao ay hindi kasing lakas ng langit. Nakita niya ang bilang ng kanyang mga pasyente ng mas maaga kaysa karaniwan, ngunit may isang biglaang emergency sa inpatient department. Isang pasyente ang biglang nagkasakit, at ang doktor na naka-duty sa inpatient department ay hindi ito kayang hawakan, ngunit si Director Wang Yanchao ay wala sa departamento ngayon, kaya ang mga kasamahan sa inpatient department ay tumawag sa kanya. Kahit na may arrangement si Brian Ye ngayon, plano niyang umuwi ng mas maaga upang suriin ang ilang kaugnay na impormasyon tungkol sa Qinglonghui at hanapin ang kinaroroonan ni Brother Ralph Lin, ngunit ano ang masasabi sa sitwasyon na ito? Bilang isang doktor, hindi mo lang basta-basta mapapanood ang aksidente ng pasyente. Hindi ito magagawa ni Brian Ye. Para kay Brian Ye, nang nakatayo siya sa ospital na nakasuot ng banal na puting uniforme bilang isang doktor, ang pasyente ang pinakamahalaga, at ang pagliligtas sa buhay ng pasyente ang pinakamahalaga. Huwag sabihin na ang pagsisiyasat kay Brother Ralph Lin ay hindi naman isang napaka-urgenteng bagay, kahit na makatanggap siya ng tawag sa telepono at sabihin sa kanya na ang kanyang bahay ay nasusunog, ang ganitong napaka-urgenteng bagay ay pansamantalang maiiwan. Matapos matanggap ang tawag, nagmadali si Brian Ye upang harapin ang biglaang sitwasyon dito nang walang sinasabi. Akala niya ay hindi naman malaki ang problema, basta't maayos lang ito. Ngunit ang kondisyon ng pasyente ay mas malubha kaysa sa kanyang inaasahan. Dahil sa isang pagkukulang ng attending doctor, ang pasyente ay nagkaroon ng malubhang allergy sa gamot. Nabigo ang kanyang paghinga. Ang mas nakakatakot ay ang doktor na naka-duty ay nagkamali ulit sa emergency treatment na nagtulalo pa sa kondisyon ng pasyente. Kung hindi dumating si Brian Ye ng sakto, halos mamatay na ang pasyente. Pagdating ni Brian Ye, para na itong pagsisimula ng isang desperadong first aid process. Sa huli, nagsikap siya ng husto at ginamit ang lahat ng kanyang natutunang teknik sa Chinese at Western medicine upang makontrol ang kondisyon ng pasyente. Ha! Alas 9 na pala, bakit parang hindi ako masyadong nagugutom? Nang umiling siya at akmang magde-drive papunta sa underground parking lot, biglang naisip ni Brian Ye ang isang tanong. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpakagulat sa kanya saglit, at bigla siyang huminto. Noong nakaraan, kahit na sa puntong ito, kahit na sa normal na oras ng pag-uwi, alas 7 o alas 8 na ng gabi, nararamdaman ni Brian Ye ang patuloy na paggutom ng kanyang tiyan. Ngunit abala siya hanggang ngayon, at parang hindi pa siya nagugutom. Kung masyadong abala siya sa rescue kanina, at hindi niya ito napansin, kung gayon abala na siya ngayon, at ngayon ay nakatayo siya rito, nagre-relax para maramdaman ito, parang hindi pa rin siya gaanong nagugutom. Masyado bang nagugutom? Medyo nalilito si Brian Ye. Bahala na, kahit papaano, sunod-sunod na ang kakaibang mga pangyayari kamakailan, at wala nang isa pa. Kahit papaano, hindi naman ito masamang bagay. At least ngayon, hindi na niya kailangang magtiis sa pagkabalisa ng gutom. Saglit, wala siyang maisip na dahilan, kaya umiling siya at hindi na ito pinansin. Gayunpaman, kahit na hindi siya gaanong nagugutom, hindi naman nakaramdam ng pagsisisi si Brian Ye. Pagkalabas sa ospital, humanap siya ng lugar at kumain ng marami bago umuwi. Habang kumakain, mas lalong nakumpirma ni Brian Ye na abnormal nga ang kanyang tiyan. Kahit na ang kanyang gana ay napakahusay pa rin, ang kanyang gana ay mas malaki pa rin kaysa sa ordinaryong tao, ngunit kung ikukumpara sa kanyang nakaraang sitwasyon, mas masama ito. Noong nakaraan, kaya niyang kumain ng malaking bahagi para sa 4 na ordinaryong tao. Ang gana ay sapat na, ngunit ngayon ay 2 tao lang ang kanyang nakain at hindi pa sapat, at nakaramdam siya ng malinaw na pakiramdam ng pagkabusog. Ngunit sinuri ito ni Brian Ye ng mabuti, at pansamantala, wala siyang nakitang masama sa pagbabagong ito. Hindi niya naisip na mas mabagal ang pagbawi ng kanyang lakas at enerhiya dahil sa kakaunti niyang kinain. Normal ang lahat. Oo, mas mabilis pa nga. Kanina, para iligtas ang pasyente, nagastos siya ng maraming enerhiya at lakas. Ang katawan ay nasa estado ng matinding pagkapagod, ngunit pagkatapos kumain, hindi niya alam kung ito ay psychological effect o ano, naramdaman niya na pagkalabas niya sa restaurant, ang buong tao ay nag-refresh, at ang lakas at espiritu ay naibalik na.
Matapos kumpirmahin na walang discomfort, hindi na ito pinansin ni Brian Ye, at diretsyong nagmaneho pauwi, na nagbabalak na bumalik para imbestigahan ang Qinglonghui. Mas may kumpiyansa si Brian Ye tungkol sa mga bagay na may kinalaman kina Cho Qinglong at Brother Ralph Lin. Naniniwala siya na hanggat hindi umaalis si Brother Ralph Lin sa Yanjing City, tiyak na mahahanap niya ito. Noong nakaraan, si Maxwell Jin ay tumulong sa kanya na imbestigahan ang mga bagay na may kinalaman kay Dean Robert Zing. Kahit na hindi laging masusundan ni Brian Ye si Maxwell Jin para mag-imbestiga dahil sa trabaho, hindi niya matutunan ang lahat ng kanyang kasanayan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsunod kay Maxwell Jin para mag-imbestiga at tumulong sa kanya na mag-analisa ng sama-sama, at sa pamamagitan ng oral instruction ni Maxwell Jin sa kanya, may natutunan pa rin siya. Maaaring mahirap hanapin ang isang ordinaryong tao sa karamihan, ngunit para hanapin ang isang kilalang tao tulad ni Brother Ralph Lin, ang presidente ng Blue Dragon Guild, naniniwala siya na hindi naman malaking problema iyon. Ang isang organisasyon na kasing laki ng Qinglong Club ay dapat may malaking industrial chain sa likod nito. Habang nagmamaneho pa uwi, nagsimulang mag-isip at mag-analisa si Brian Ye sa sitwasyon ng Blue Dragon Club. Ngayon ay hindi na tulad ng nakaraang siglo. Ang mga organisasyon ay umaasa sa mga kutsilyo, baril, at pamalos sa kanilang mga kamay upang magbigay ng proteksyon sa mga negosyo, mangolekta ng protection fees, o umasa sa karahasan upang mabuhay sa pamamagitan ng pang-aagaw. Kahit na ang mga organisasyon ngayon ay gumagamit pa rin ng ilang kulay abo at kahit na itim na pamamaraan upang makamit ang kanilang mga layunin, tulad ng mga miyembro ng Blue Dragon Society na nakipag-ugnayan sa pamilyang Lo. Ngunit legal na lipunan ito. Ang gobyerno ay may mahigpit na kontrol sa mga iligal na aktibidad na ito. Posible ang mga paraan upang makamit ang layunin, ngunit imposibleng mabuhay sa pamamagitan ng pagkolekta ng protection fees o iba pa. Ang mga organisasyon ngayon, sa loob at labas ng bansa, ay kadalasang may sariling mga industriya. Sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga industriyang ito, maaari nilang mapanatili ang normal na operasyon at pang-araw-araw na gastusin ng mga organisasyon. Ang mga industriya na sangkot sa karamihan ng mga organisasyon ay kadalasang mga gray area industries, tulad ng entertainment at leisure industries, o kahit na mga industriya na may kinalaman sa sex at sugal. Tungkol naman sa pagiging sangkot sa droga, kahit saang bansa man ito, ay napakatabo. Maliban sa napakakaunting organisasyon sa napakakaunting bansa, karaniwan na ay hindi sila naglakas loob na makisangkot, at kahit na ang mga nasa ibaba ay mahigpit na ipinagbabawal na makisangkot. Ang ilan sa mga organisasyon na nalaman ni Brian Ye, tulad ng mga nasa Estados Unidos, ay nabubuhay pa nga sa mga formal na inosenteng industriya, tulad ng pagpapatakbo ng mga kumpanya tulad ng film at television entertainment. Siyempre, ang mga organisasyong ito ay hindi puti sa simula. Puti sila sa simula. Hindi na sila mga organisasyon, lahat sila ay naputi ng paunti-unti sa pag-unlad ng panahon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Sinasabi na ang ilang mga organisasyon sa China, Hong Kong at Taiwan, ay karamihan ay tulad ng mga nasa Estados Unidos. Sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagpaputi, sila ay magiging isang legal na kumpanya, at pagkatapos ay gagamitin ang mga kumpanyang ito upang mapanatili ang mga interes at kapakanan ng organisasyon. Ngunit hindi pa naunawaan ni Brian Ye ang sitwasyon doon. Hindi pa siya nakapunta sa Hong Kong Island o Taiwan Island. Narinig niya ang lahat ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng tsismis. Hindi naunawaan ni Brian Ye ang kalagayan ng mga organisasyong ito sa mainland China. Masyado pa siyang bago sa China, at pagbalik niya sa China, gusto lang niyang manatili ng tahimik sa ospital at maging doktor. Bihira siyang makialam sa mga panlabas na gawain. Kung hindi dahil sa mga tao ng Blue Dragon Society na walang dahilang nang-aasar sa kanya, marahil ay hindi niya malalaman na may ganitong organisasyon sa Yanjing City. Ngunit kumbinsido si Brian Ye na ang sitwasyon ng Blue Dragon Association ay tiyak na hindi naiiba sa mga organisasyon sa ibang bansa. Ang estado ng China ay may mahigpit na kontrol sa mga organisasyon. Ang kanilang pamumuhay at mga paraan ng pagkilos ay tiyak na hindi magiging mas mahusay kaysa sa mga organisasyon sa ibang bansa. Sa makatuwid, upang masundan si Brother Ralph Lin, maaari niyang simulan ang pagsisiyasat sa industriya ng Qinglonghui. Tungkol naman sa industriya ng Qinglonghui. Mula sa mga taong nakikipag-ugnayan sa Blue Dragon Club ng ilang beses, ang mga pamamaraan ng mga taong iyon ay nalaman ang kanilang pag-uugali, at ang ipinakitang pag-uugali ng mga ito, huwag nang isipin, tiyak na may ilang marginal industries sa Red Light District.
Habang nagmamaneho pa uwi, mabilis na inayos ni Brian Ye ang kanyang mga iniisip at direksyon na susuriin. Okay. Habang iniisip ni Brian Ye ang isang pangkalahatang ideya at akmang mag-iisip ng susunod na partikular na estratehiya, biglang nagbago ang ekspresyon ni Brian Ye. Sa kanyang paningin, biglang lumitaw ang isang dosenang lalaki na may hawak na mga steel pipe at iba pang mga gamit. Mula ba ito sa Blue Dragon Club? Gusto ba nilang maghiganti? Talagang matapang sila, hindi man lang sila nagtago, kaya huminto sila rito ng hayagan. Tinitigan ni Brian Ye ang mga anino ng mga taong nakatayo roon, isang mapang-uyam na ekspresyon ang lumutang sa sulok ng kanyang bibig, at dahan-dahan niyang tinapakan ang preno upang ihinto ang sasakyan. Ang mga taong ito mula sa Blue Dragon Club ay mamamatay kung mabangga sila. Wala namang problema, ngunit kung ang kanyang bagong sasakyan ay mabangga, hindi ito magiging maganda. Mga kapatid, huminto ang batang iyon, mag-ingat na huwag siyang hayaang makatakas. Ang mga lalaking may hawak na mga steel pipe at iba pang mga gamit sa gilid ng Guanghua Road kung saan kailangang umuwi si Brian Ye, ay nakita ang itim na Mercedes ni Brian Ye na papalapit, at nasa sabik sila. Nanatili sila rito buong gabi. Lumitaw na ang target. Ang lalaking nangunguna ay sumigaw lang, at sinundan ng lalaki upang pigilan ang sasakyan ni Brian Ye. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang itim na Mercedes ni Brian Ye ay maagang titigil, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na naging kinakabahan. Hindi sinasadyang naisip niya na natuklasan siya ni Brian Ye at akmang tatakas ng maaga. Huwag ninyong hayaang makatakas ang batang iyon. Ang ekspresyon sa mukha ng isa pang malaking lalaki na tinatayang halos 2 metro ang taas ay biglang humigpit din, at sumigaw siya ng diretso bago sumugod patungo sa Mercedes-Benz ni Brian Ye. Ngayong araw, siya at si Old Wo ay pumirma ng kontrata kay Master Lin, at dapat nilang gawin ang batang ito. Kung hahayaan nilang makatakas ang batang ito, mawawalan sila ng mukha. Ang batang ito, bakit hindi siya sumusunod sa routine? Huminto at tumakbo ng maaga. Sa normal na pangyayari, nakakita siya ng mga taong tulad nila. Hindi ba dapat siyang sumugod ng mas mabilis at pagkatapos ay lumiko mula sa harap? Habang tumatakbo patungo sa Benz ni Brian Ye, hindi maiwasang mapamura ang malaking lalaki sa kanyang puso. Bakit hindi parang natagpuan ang presensya ni Altheo Long? Sa gabi, sa ilalim ng isang berdeng puno sa tabi ng kalsada, may isang lalaking nakasuot ng itim na nakatayo sa ilalim ng puno. Ang buong katawan niya ay nakatayo sa anino ng berdeng puno. Ang kanyang katauhan ay parang multo sa dilim. Lubos siyang nakasama sa gabi. Ang mga ordinaryong tao na dumadaan ay hindi mapapansin ang kanyang pagkakaroon kung hindi sila titingin ng mabuti. Kahit na maingat na nag-obserba, maaaring hindi pa rin matuklasan ang kanyang pagkakaroon. Ang tingin ng lalaking nakasuot ng itim ay nakatuon sa itim na Mercedes-Benz ni Brian Ye na biglang huminto sa harap niya. Matapos itakda ang kanyang paningin, nakumpirman niyang ang Mercedes-Benz ni Brian Ye ay walang kasunod na ibang sasakyan. Tiningnan niya ang kalsada. Matapos ang itim na Mercedes-Benz ni Brian Ye, hindi siya nakitang may ibang sasakyan. Hindi maiwasang kumunat ang kanyang noo, at may pagdududa sa kanyang mga mata. Sa normal na mga sitwasyon, imposibleng si Altheo Long ang sumasakay sa sasakyan ng batang ito na si Brian Ye. Ang pinaka-normal na bagay ay ang sumunod para sa proteksyon, ngunit kahit na ito ay sumunod, karaniwan, hindi ito magiging sobrang layo. Kung walang proteksyon, maaaring nandito siya ng maaga. Ngunit matagal na siyang narito, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natagpuan na anumang bakas ng pagkakaroon ni Altheo Long. Kahit na sa komunidad kung saan nakatira ang batang si Brian Ye, sinuri niya ito, at hindi niya nakita ang Audi car ni Altheo Long, ni wala siyang nahanap na impormasyon o bakas ni Altheo Long. Maaaring hindi ba si Altheo Long ang nagpoprotekta sa batang may apelyidong Ye? O sa ibang salita, naramdaman ba niyang naresolba na ang krisis, kaya hindi na niya pinrotektahan ang batang si Brian Ye? Maaaring totoo iyon. Ngunit kung ganito ang kaso, sayang. Gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataong ito para turuan si Altheo Long ng leksyon. Nang maisip na maaaring hindi narito si Altheo Long upang protektahan ang kaligtasan ni Brian Ye, nagkaroon ng hitsura ng panghihinayang ang lalaking nakasuot ng itim. Kalilimutan na lang, sapagkat hindi mo matuturo ang batang si Altheo Long, mas mabuting panoorin na lang ang eksena ngayon. Muling tumingin ang mata ng lalaking nakasuot ng itim sa itim na Mercedes-Benz at sa grupo ng mga lalaking may hawak na mga steel pipe sa Blue Dragon Club na tumatakbo patungo sa Mercedes-Benz, lumitaw ang isang mapaglarong ngiti sa sulok ng kanyang bibig. Anong ginagawa ng lalaking ito? Sira ba ang kanyang isip?
Nang unti-unting bumaba si Brian Ye mula sa Mercedes-Benz at kusang lumakad ng ilang hakbang pasulong, ang mga mata ng mga matipunong lalaki ng Asher Dragon Club na nagmamadali patungo kay Brian Ye ay hindi nakaiwas na lahat sila ay napalawak ang mga mata, at ang ekspresyon ng lahat ay nagpakita ng hindi makapaniwalang damdamin. Pagkatapos ay park ang sasakyan, sa halip na bumaba at tumakas, nakipagbati pa si Brian Ye sa kanila. Maliban na lang kung puno ng tubig ang kanyang utak, o nahulog ang kanyang ulo sa pintuan ng sasakyan, wala nang ibang dahilan ang mga matipunong lalaki na ito upang isipin. Ngunit ano man ang isipin ng batang ito, basta't hindi siya tumakas, isang magandang bagay ito para sa kanila. Mga kapatid, gawin na natin. Matapos magulat ng sandali, muling sumigaw ang malaking lalaki. Ang mga matipunong lalaki na kaunti ang nalilito, pagkasabi ng sigaw ng malaking lalaki, agad silang nakabawi, at isa-isa silang nagsimulang maghanda at tumakbo patungo kay Brian Ye na may kasiyahan at nakakatakot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Habang sila ay sumasabog, ang mga matipunong lalaki ng Blue Dragon Club ay nagmamadaling nag-aagawan sa unahan, na parang kasali sa World 100 meters race, mabilis na naglalakad at nagkakagulo, na parabang ang mga binti nila ay may Hot Wheels para pabilisin. Sa una, medyo nag-aalala pa sila, at hindi sila nagbigay ng lahat ng kanilang lakas sa pagtakbo, ngunit pagkatapos makita ang hitsura ni Brian Ye, ang kanilang pagkabalisa ay tuluyang nawala. Ang hitsura ni Brian Ye ay mas mahina kaysa sa inaasahan nila. Mukha siyang isang mahina at maputlang mukha. Kung ilalagay mo lang ang isang stick sa kanya, tiyak na madadali siya. Saan ka pa makakahanap ng ganitong kadaling target sa mga taong ito? Lahat sila ay natatakot na mabawasan ang kanilang bilis, at baka mahirapan silang makuha ang unahan mula sa kanilang mga katabi. Ang mga mas matataba at mabagal ay nag-iisip na sana ay hindi sila kumain ng masyado, ang mga tumatakbo ng mabagal ay nag-iisip na sana ay hindi sila nag-training ng maayos sa kanilang bilis ng pagtakbo. Dapat talagang pumunta ang mga tao mula sa Blue Dragon Club sa 100-meter race. Nang makita ang mga tao mula sa Blue Dragon Club na tumatakbo, hindi maiwasang makaramdam ng awa si Brian Ye sa kanila. Sa kanilang bilis, kung mag-training pa sila, siguradong makakapag-compete sila sa National Games. Kung ang mga miyembro ng Chinese football team ay may ganitong sigasig at bilis, malamang na hindi sila maglalakad ng matatag sa landas ng pagkatalo. Ang Blue Dragon Guild ay talagang isang grupo ng mga taong matatakaw. Ang bilis ng mga lalaki sa Blue Dragon Guild ay sapat na mabilis noong nakaraan. Ngayon, mukhang mas mabilis pa ang mga taong ito kaysa dati. Upang ipahayag ang kanyang suporta sa kanila at bigyan sila ng kaunting pampasigla at motibasyon upang mas mabilis silang tumakbo, nagpasya si Brian Ye na palakpakan sila ng kaunti. Ang lalaking ito ay talagang pumapalakpak. Anong ginagawa niya? Hindi pa niya naisip, papunta ba talaga ang mga taong ito sa kanya? Sa tingin ba niya ay nagkakaisa sila sa isang karera? Nang makita ang mga galaw ni Brian Ye, hindi maiwasang magkaroon ng ilang malalaking itim na linya sa noo ng mga lalaki na mabilis na tumatakbo. Talaga bang sira ang batang ito? Kahit hindi niya makita kung ano ang ginagawa ng mga steel pipe sa kanilang mga kamay, hindi ba niya naramdaman na tinitingnan siya ng mga ito na may mga mata ng pagpatay? Sa kabutihang palad, upang magkaroon ng pagkakataong iligtas ang kanyang buhay sa kritikal na sandali, karaniwan ay nagbabayad ng mas maraming pansin sa training sa pagtakbo. Ang oras ng training ay mas marami. Kung ito man ay bilis o tibay, ito ay medyo matatag pa rin. Kung hindi, ang sira-sirang batang ito ay tiyak na maaga ng iba. Ang lalaking tumakbo ng pinakamabilis, habang puno ng itim na linya, ay patuloy na bumibilis at tumatakbo patungo kay Brian Ye, habang lihim na pinasalamatan siya. Ang mga lalaking tumakbo sa likod ay labis na nagsisisi sa kanilang mga puso. Ang mga tao tulad nila ay karaniwang may maiinit na personalidad. Lagi nilang minamaliit ang mga nagpa-practice sa pagtakbo buong araw at kung anong bilis ang pinapaktisan. Iniisip nilang masyadong walang silbi ang mga iyon at hindi sapat para sa mga lalaki. Ang mga totoong lalaki ay dapat isipin kung paano pabagsakin ang iba, pabilisin ang kanilang lakas, at gawing mas malakas ang kanilang mga kamao. Paano pa sila dapat mag-isip tungkol sa kung paano tumakbo ng mas mabilis buong araw? Bilang resulta, hindi nila inaasahang sa ganitong kritikal na sandali, ang mga taong iyon na kanilang tinuwanan ay aagawin ang kanilang pagkakataon sa harap nila, at talagang makakakuha sila ng unahan ngayon. Talagang hindi inaasahan ito. Pagkatapos ng lahat, dapat silang mag-training ng mabuti para sa kanilang bilis. Lahat ng tumatakbo ng mabagal ay lihim na nagngangalit at nagpasya.
Ang distansya na higit sa 100 metro ay hindi maikli kapag ito ay maikli, ngunit hindi mahaba kapag ito ay mahaba. Napakabilis, ang lalaking tumakbo ng pinakamabilis ay sa wakas ay umabot sa kanilang destinasyon, si Brian Ye. Sa wakas ay umabot na. Nakuha ko ang unahan. Ang tingin ng lalaking ito, nakatingin kay Brian Ye sa harap niya, ay tila nanalo siya ng World Championship sa 100-meter race, at siya ay nasa sabik na parabang nabugbog na ang kanyang dugo. Hawak ang steel pipe sa kanyang kamay, handa na siyang magpasa ng matinding hampas kay Brian Ye, pinapasa ang tuktok ng araw na ito at binibigyan siya ng kanyang unang kredito. Gayunpaman, ang steel pipe sa kanyang kamay ay bagong itinaas, at hindi pa siya nakapaghampas, bago pa man siya nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang kasiyahan at kaligayahan sa kanyang puso. Ang hitsura sa kanyang mukha ay nanigas, isang puting kamao, nang walang babala, ang lumitaw sa kanyang dibdib, at kaagad pagkatapos, ang kanyang dibdib ay biglang parang tinamaan ng isang sledgehammer, isang matinding sakit ang dumating, at ang buong katawan ay biglang lumipad na parang ulap at hamog. Bumangga. Kasabay ng mabigat na tunog, ang katawan ng matipunong lalaki ay tumama sa damuhan ng berdeng isolation belt sa tabi, na nagdulot ng alikabok na lumipad mula sa damuhan. Ngrish! Lahat ng malalaking lalaki ng Asher Dragon Society na labis na nagtataka sa kanilang mga puso at nagluluksa sa pagkawala ng kanilang unang pagkakataon ay napahinto sa biglang tanawin na ito. Lahat ng mga mata ay pumuno ng pagkamangha. Biglang huminto ang mga hakbang ng lahat, dahil sa sobrang bilis ng kanilang pagtakbo, kasama na ang bigat ng kanilang katawan, ang kanilang mga sapatos ay nagbigay ng bahagyang tunog habang kumikiskes sa lupa. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Dapat ito ay isang ilusyon. Dapat akong nalilito. Kung hindi, paano mo maaring makita ang ganitong ganap na imposibleng tanawin? Ang kanilang kasama, na unang tumakbo sa unahan, ay tinamaan at nalipad. Paano maaaring mangyari ang ganitong uri ng absurdong senaryo? Bagamat ang kanilang kasama ay talagang mas mahina, siya ay isang malaking lalaki na may taas na 1.7 metro, at tumitimbang ng higit sa 130 kilo. Paano siya matutamba ng isang batang may maputlang mukha? Huwag nang pag-usapan ng tungkol sa pagpatay, kahit na mapatamba, hindi ito malamang na mangyari. Anong? Ngunit sa mga sandaling iyon, ang mga sigaw at mga daing ng kanilang kasama ay tumama sa kanilang mga tainga. Ang kanilang mga tingin ay hindi maiiwasang mapatingin sa kanilang kasama. Nang makita nila ang sitwasyon ng kanilang kasama, hindi maiiwasang huminga ng malamig na hangin ang lahat, at ang mga puso ng lahat ay tumakbo na parang bagyo. Ang katawan ng kanilang kasama na tumakbo ng pinakamabilis kanina, na sobrang naiinggit at pinagsisisihan nila, ay nakahiga na ngayon sa damuhan, ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay nakatiklop dahil sa sakit, at ang kanyang bibig ay patuloy na umuungol sa sakit. At ang posisyon ng damuhan kung saan siya nahulog, at ang distansya mula kay Brian Ye, sa konserbatibong pagtatansya, ay hindi bababa sa 2 metro o higit pa. Ang buhay na tanawin sa kanilang harapan ay nagsasabi sa kanila na ang kanilang nakita kanina ay hindi isang ilusyon, kundi isang katotohanan. Ang kanilang kasama, na tumakbo ng pinakamabilis at pumunta sa unahan ni Brian Ye, na sa kanilang mga mata ay ang kasama na dapat makakuha ng unahan at gumawa ng pinakamataas na kredito, ay talagang tinamaan ng iba. Ang kanilang mga excited at masiglang mukha na tila puno ng sigla ay naging mapatla, at ang kanilang mga mata ay tumingin kay Brian Ye na may takot. Kahit na ang dalawang boss na nangunguna, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging labis na nagulat, at ang kanilang mga hakbang ay nagiging nag-aalangan. Mag-isa tayong lahat. Tang ina. Isa lang siya, anong ikinatatakot natin? Ang malaking lalaki na halos 2 metro ang taas ang unang nakariyak, may mapanlikhang tingin sa kanyang mga mata, at itinataas ang steel pipe sa kanyang kamay at sumigaw ng malakas. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ang nanguna at tumakbo patungo kay Brian Ye. Tama, nag-iisa lang ang batang iyon, napakarami natin, at anong ikinatatakot natin sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano siya kalakas at kung gaano siya ka-empowered, ilang suntok lang ba ang maibibigay niya. Kailangan lang naming isang tao na hampasin siya ng stick. Ang mga mata ng iba pang matipunong lalaki ay muling lumiwanag, tinitingnan ang kanilang leader na nauuna, ang dugo sa kanilang mga puso ay muling nag-aalab, kaya't isa-isa silang nagtaas ng steel pipe o bakal na tungkod sa kanilang mga kamay. Tumakbo sila patungo kay Brian Ye. Lahat sila ay naramdaman na kahit gaano pa man kagaling si Brian Ye, mayroon pa rin siyang 2 kamay at 2 paa, walang 3 ulo at 6 na braso, hindi ito posibleng makatalo sa napakarami sa kanila. Kahit na umaasa sila sa taktika ng karamihan, makakaya nilang malutas ang batang ito.
Ngunit agad nilang natuklasan na nagkamali sila. Talagang nagkamali sila. Walang 3 ulo at 6 na braso si Brian Ye, mayroon lang siyang 2 kamao at 2 paa, ngunit si Brian Ye ay may bilis. Ang bilis ng suntok ni Brian Ye ay talagang hindi nila kayang ihambing, at kahit na bago ang araw na ito, hindi ito talagang maiisip ng sinuman. Boom! Kasabay ng unang suntok ni Brian Ye, ang katawan ng malaking lalaki na halos 2 metro ang taas na unang tumakbo ay lumipad. Kahit na hindi siya lumipad ng masyadong malayo, ang tunog ng kanyang pagbagsak sa lupa ay mas malakas kaysa sa naunang tumakbo. Ang una na tumakbo ay mas malupit, at ang buong lupa ay tila bahagyang nanginginig. Bago pa man makapag-react ang mga tao o kahit bago pa man nila maramdaman ang puno ng malakas na visual impact, umusad na si Brian Ye. Napakasimple ng mga galaw ni Brian Ye, isang suntok lang, ngunit sa ganitong simple at tuwirang suntok, ang mga matipunong lalaki na tumatakbo sa unahan at mas malapit sa kanya ay tinamaan at nahulog. Sa sandaling tumama ang kamao ni Brian Ye, parang na-freeze ang lahat sa kanila. Tinamaan sila ng mga suntok ni Brian Ye sa 100 at hindi na nakapag-react, kahit na sana ay nakaiwas. Boom boom! Kasabay ng sunod-sunod na tunog ng pagbangga ng katawan, ang unang pangkat ng 10 tao sa harap nila ay lahat ay tinamaan ng mga suntok ni Brian Ye, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Ang mga nasa likod na mas mabagal ang reaksyon at hindi pa nakapag-ulog, kasama na si Mr. Renwo, ang leader ng kanilang operasyon ngayon, ay tuluyang nagulat, ang kanilang mga isipan ay naging blanko, at ang mga mukha nila ay nakatayo roon na may maputlang mga ekspresyon. Hindi nila alam kung ano ang gagawin, o kahit anong ekspresyon. Ang nangyari sa eksena kanina ay lampas sa kanilang imahinasyon. Napakalaki ng epekto nito sa kanila. Paano naging kasing bilis si Brian Ye? Paano naging ganito kalakas ang suntok ni Brian Ye? Dumating sila dito ngayon upang magtrabaho at isagawa ang misyon, ngunit lahat sila ay ang mga elite ng Blue Dragon Association at ang pinakakakayahang makipaglaban. Lahat sila ay higit sa 1.7 metro ang taas, at lahat sila ay madalas na lumahok. Marami sa kanila ang mga sundalo na nasanay. Ang bawat isa sa mga taong ito ay maaaring walang problema sa pag-aaway ng dalawa. Maliban sa paghahanap ng balita kahapon, at walang mga balita pa, bukod kay Jason Zing at sa iba pa na hindi pa bumabalik, ang lahat ng natitirang elite forces ng Azure Dragon Club ay nandito. Partikular na ang malaking lalaki na halos 2 metro ang taas ay ang pinakamainam na tog na maaring ipagsalita ng Azure Dragon Association. Hawak ang halos 2 metro ang taas, tumitimbang ng halos 200 jeans, at puno ng kalamnan. Sa proseso ng training, hindi siya matatalo sa barehanded ng 3 o 4 na tao. Ang ganitong matinding tao na tumitimbang ng halos 200 jeans ay natama ng suntok ni Brian Ye. Gaano katindi ang puwersa na ito? Gaano kalakas ang visual impact na dinudulot nito sa kanila? Paano nila maiiwasan na makaramdam ng panginginig mula sa ilalim ng kanilang mga puso? Sa mga sandaling ito, sa wakas ay nalaman nila kung bakit pinahalagahan ni Brother Long ang batang ito na may maputlang mukha, kung bakit pinayagan silang dumating na may napakaraming tao, at dapat ay pinapayagan ang pinakamahusay na makapangyarihan na si Allen ang nasumama. Nang matanggap nila ang misyon, malaki ang kanilang pagkadismaya sa pagkakaayos ni Brother Long. Naramdaman nilang sobrang pinapabayaan sila ni Brother Long. Akala nila ay kailangan nilang harapin ang isang maliit na doktor, at 2 na nga ang kasama nila. Paano kaya napakarami? Lalo na bago umalis, paulit-ulit na pinaalala ni Brother Long sa kanila ng may seryosong ekspresyon, at talagang hindi sila natutuwa. Nagsawalang bahala ang mga ito, at sa lugar na iyon ay binuhat pa ang mga kamay nila at nagbigay ng pangako na makukumpleto ang misyon ng perpekto. Ngunit ngayon, naintindihan nila na walang problema si Brother Long sa kanyang isip. May dahilan kung bakit ginawa ni Brother Long ang ganitong kaayusan at bakit siya naging sobrang seryoso. Akala nila ay pinapabayaan sila ni Brother Long at pinapahalagahan masyado ang maliit na doktor, at nagayos ng napakaraming tao para harapin siya. Pero ngayon, iniisip nila na si Brother Long ay talagang pinahalagahan sila, at pinabayaan ang maliit na doktor. Sa ganitong sitwasyon, masyadong kaunti ang mga tao na naayos. Sa ganitong nakakatakot na pagkakaroon ng batang doktor na ito, kahit na mas marami pa ang nailaan upang harapin siya, tiyak na hindi ito masyadong marami, at maaaring hindi kayang harapin ang batang ito. Marahil, upang harapin ang ganitong nakakatakot na pagkakaroon, natatakot silang hindi sila ang mga taong katulad nila. Ang titindig ay nakasalalay sa kung gaano karaming tao ang makakagawa nito.
Kamakailan, sa napakaraming tao na tumakbo, siya ay isang suntok, kahit na may 100 tao pang dumating, iisa lang ang suntok. Posible bang maging banta pa sa kanya? Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Hindi inaasahan na sa gabing ito, hindi ko matuturo si Altheo Long, ngunit makakakita ng isang napakakawili-wiling palabas. Hindi kalayuan, sa mga anino sa ilalim ng mga puno na dapat ay green, tiningnan ng lalaking nakasuot ng itim ang eksena sa hindi kalayuan, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi maiwasang tumigil ng saglit. Matagal siyang nakabawi, at ang mga mata na may malamig na hangin ay bahagyang kumurap. Kamakailan, nang maramdaman niyang maaaring hindi narito si Altheo Long, handa na siyang umalis. Nagkaroon siya ng pansamantalang ideya. Pakiramdam niya ay darating pa rin siya, kaya nagpasya siyang manatili rito para tingnan kung paano haharapin ng mga tao sa Qinglonghui ang batang nagngangalang Ye. Sa kanyang pananaw, ito ay dapat maging isang napaka-boring na bagay, sapagkat ito ay isang bagay na walang suspense. Ang Blue Dragon Society ay nagpadala ng napakaraming tao sa pagkakataong ito, kahit na ang mga taong ito ay tila mga langgam sa kanyang mga mata. Hindi ito talagang dapat pagtuunan ng pansin, ngunit ang pagharap sa batang may apelyidong Ye ay dapat na isang piraso ng cake. Sa resulta, hindi niya inaasahan na ang pag-unlad ng bagay ay magkakaroon ng ganitong dramatikong pagliko. Ang mga taong ito mula sa Blue Dragon Society, hindi lamang hindi nalinas si Brian Ye, kundi siya rin mismo ang nalinas ni Brian Ye. Talagang hindi niya inaasahan na ang suntok ng batang ito ay talagang napakalakas. Ang lalaking nakasuot ng itim ay tiningnan si Brian Ye sa hindi kalayuan, at agad niyang naunawaan ang ilang mga nakaraang bagay, at habang mas lalo niyang nauunawaan, ang kanyang mga mata ay lalong humigpit. Kung ganito, hayaan mo akong linisin siya. Sa lakas ng mga inukit na bagay ng Qinglonggang, tiyak na hindi na ito matatanggal. Sige, makakabawi na ako. Matagal na akong hindi nakahawak ng tao, talagang nangangati na ang mga kamay ko. Sa mga nakapikit na mata ng lalaking nakasuot ng itim, isang malamig na liwanag ang sumilay, at ang kanyang katawan ay dahan-daang lumabas mula sa anino. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.